Breaking news mga kababayan, ang China kakasuhan ng Pilipinas dahil sa maraming paglabag sa South China Sea. Wow, ang tigas ng mukha ng China, no? Sila pa ang magkakaso sa Pilipinas, samantalang sila ang agresibo na maangkin ang ating mga teritoryo diyan sa West Philippine Sea mga kababayan. Ang tigas-tigas talaga ng pagmumukha ng China. So itong ating bibigyan ng reaction video mga kababayan. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also mga kababayan, please pakisubscribe din kay Summit Media Philippines. So itong video na to sa kanya to, no, bibigyan lang natin ng mga reaction video to dahil ito ay may init na balita mga kababayan sa tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na ang China talagang agresibo na kunin ang ating teritoryo diyan sa West Philippine Sea. Okay? So kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? Please okay, umpisa na natin to mga kababayan. Tila likas na matigas daw ang ulo ng mga Pilipino ayon sa mga Chinese military expert dahil sa paulit-ulit itong nilalabag ang kanilang 10 dash line principles na sumasakop sa 90% ng katubigan ng buong timog sila ng Asya. At kung matatandaan, naghain ng protesta ang Pilipinas laban sa paglalabas ng China ng 2023 version ng standard map nito kung saan makikita ang extended claim ng bansa sa South China Sea. Kinumpirma noon ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espirito na naghain ang Manila ng diplomatic protest ukol sa isyu at ibig sabihin lang nito na hindi tinatanggap ng Pilipinas ang bagong pakulo ng China. Okay mga kababayan ito ang balita sa China. Ito kanilang ginigit babasahin ko lang to mga kababayan. China's 10 dash line, a cartoon, says US diplomat. Yan tignan nyo naman mga kababayan. Ang sabi ng US diplomat na ang kiniklaim ng China is na 10 dash line ay isang cartoon lamang. So talagang hindi pwedeng mapa sa kamay ng China ang buong West Philippine Sea mga kababayan. Pakatwid, itinuturing ito bilang isang basura. Hindi lamang ng bansa, kundi maging ang mga kalapit bansa nito tulad na lamang ng Republic of Taiwan, Indonesia, Malaysia, Japan, Brunei at ng Vietnam. Tingnan mo yun tinuturing na basura to mga kababayan ng kahit ng mga katabing bansa ng China. Labas ng Beijing noon ang updated standard map kung saan makikita ang 10 dashes na lumilikha ng U-shape na umaangkin sa kabuuan ng South China Sea bilang bahagi ng teritoryo nito. Nagit nito ang Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas, maging ng Malaysia, Brunei, Vietnam at ng Indonesia. At sa huling insidente ng pangharang ng China sa masasakyang pandagat ng Pilipinas, tila napuno na ang mga ito at handa na magsampa ng mga kaukulang kaso laban sa Pilipinas. Wow, ang tigas talaga ng mukha ng mga taga-China. Talaga magsasampa talaga ng kaso sa United Nations. Alam niyo naman mga kababayan, di ba? Na ang kanilang mga claimant is binasura na ng international law ng arbitral ruling. At ang Pilipinas pa ang nanalo sa arbitral ruling noong 2016. Kaya wala nang panama ang China sa kanilang kiniklaim sa West Philippine Sea. So talaga hanggang na lang sa kanila, hanggang imaginary illusion na lang ang kanilang 10 dash line mga kababayan. Dahil sa pangihimasok ni Mano ng mga ito sa kanilang mga inaangking mga karagatan. Ayon sa ilang statement, inaangking mga karagatan, ang kapal talaga ng mga China, no? Media sa China na pag-aari at kontrolado ng gobyerno, sinasabi ng mga ito na dudulog ang China sa United Nations Convention on the Law of the Sea o kapal ng UN para magsampa ng mga kaukulang kaso laban sa Pilipinas. Kabilang na dito ang pagpapaalis sa nakasadsad na barko ng Philippine Navy na BRP Sierra Madre dahil illegal umano itong sinadya ng gobyerno ng Pilipinas.
Kabilang na rin sa kanilang isasampang kaso ay ang ginawang kasinungalingan di mano ng Pilipinas na ipinangako nito noon na tatanggalin na ang nasabing nakasadsad na barko ng Philippine Navy sa madaling panahon. Pero Teka, meron pa pala no, na kaya pala ang sabi ng China meron daw nangakong presidente Lang iba kundi to tingnan nyo Did Duterte promise to remove ship from Ayungin, mga kababayan? Ayun ang balita sa China. Tingnan mo, Duterte promise to remove ship from Ayungin. Kaya pala ayun ang pinanghahawakan ng China na kanilang pinanghahawakan para alisin o talaga angkinin ang ating buong teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Pero hanggang sa kasalukuyan, nagbibingi-bingian ng dimano ang Pilipinas tungkol sa isyong ito at wala ng balak tanggalin pa ang BRP Sierra Madre sa kinilalagyan Yes. nito. Idiniin din ng China na walang karapatan ang mga mangingisdang Pilipino na manghimasok sa kanilang teritoryo upang mangisda at pinapayagan lamang daw nila nito noon na baka mangisda sa teritoryo nila dahil sa respeto at gesture bilang magkakapitbahay sa Asya. Wow, ang kapal talaga, ang tigas talaga ng ng mukha nito mga kababayan itong China. Pinagbabawalan ang ating mga mangingisda mismo diyan sa loob ng ating teritoryo na sakop ng ating EEZ, Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Wow, ang tigas Pero nauna nang sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na handa nilang harapin at sagutin ang mga hinaing at paratang Yes. ng China tungkol sa isyu na agawan sa West Philippine Sea. Yes. Binigyan diin na ng UNCLOS noon na binasura na ng 2016 Arbitral Award ang pag-angkin ng Beijing sa pinagtatalo ng teritoryo na saklaw sa nauna nitong 9-dash line. Sinabi Yan tingnan nyo naman ang sabi ng arbitral ruling o yung UNCLOS yan no legal basis for China's South China Sea claims. Yan ayan ang sinasabi mga kababayan ayan talagang hindi fake news yan no legal basis for China's South China Sea claims so talagang wala na talagang karapatan o natalon talaga ang China sa arbitral ruling sa ruling na maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the 9-dash Yes. line are contrary to the convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China's maritime entitlements under the convention. Nananawagan naman ang Department of Foreign Affairs sa China na maging responsable sa mga aksyon nito at tumalima sa obligasyon sa ilalim ng UNCLOS at ng 2016 arbitral ruling at huwag nang ipilit ang mga gusto nito na hindi naman tinatanggap ng sinumang bansa sa buong mundo. Yes, tingnan nyo naman iginiit ng ating gobyerno na wag nang makulit. Wag nang makulit ang China Nasa kasi nga talagang binasura na ng international law ng arbitral ruling ang kanilang claim sa West Philippine Sea. Na Pilipinas nga talaga ang nanalo na sakop ng Pilipinas ang 200 nautical miles. Yan, Exclusive Economic Zone. So ayan ang inaangkin ng mga Chekwa, ng mga China. So never talagang ibibigay ng gobyerno ng Pilipinas yan. Okay? So okay mga guys, hanggang dito na lang tayo mga kababayan. Ngayon, kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please huwag kalilimutan mag-subscribe, like, and share na lang muna. Okay mga kababayan? Okay? Nang sa ganun maikalat pa ni YouTube ang ating video sa mga rami pang mga netizens. Okay?